Inamin ng ex-husband ko na mahal niya pa rin ako at hindi ko alam kung ano gagawin ko. Sobrang weird nito. Parang nabubuhay ako sa fantasy na paulit-ulit kong pinangarap pero hindi ko alam kung gusto ko pa ba talaga. Bata pa kami nung nagpakasal kami. 19 ako at 22 si Santi. May kaya ang pamilya niya, ako naman anak ng single mom. Parang napilitan nga lang siyang pakasalan ako nung una kasi 7 months na akong buntis nun, pero nauwi lang sa stillbirth. Nandun siya para sa akin nung time na kailangan ko siya. Nag-aalaga at pakiramdam ko parang na-in-love kami sa isa't isa after naming ikasal. Naging maayos naman ang lahat. Mabait naman siya at hindi siya controlling. May tiwala din siya sa akin. He motivated me na mag-aral at kumuha ng degree, na maging nurse. Siya pa nga ang nagbayad ng halos buong tuition ko kahit hindi rin naman malaki ang sweldo niya nun. Yung sa intimate relationship namin, medyo matagal naming na-master. Pero nung na-master na namin, OMG talaga. Hindi rin niya ako pinilit na magkaanak ulit. Sobrang perfect siya. At habang tumatagal, lalo lang siyang nagiging perfect. Kaya lalo ko siyang minahal. Parang sobrang swerte ko na napunta ako sa kanya. From casual jowa, nagkaroon ako ng almost perfect husband. Maganda naman ang relasyon namin. Pero nung nag-30 ako, nagsimula nang magbago ang lahat. Nagsimula sa maliliit na bagay. Yung mga comment niya na ang babata pa raw namin nung nagkakilala kami. Na dumiretso daw kami agad sa pag-aasawa at naging busy sa school at later on, sa trabaho. Hindi daw talaga namin na-enjoy yung kabataan namin. Kahit sa totoo lang, bata pa rin naman ang 30 years old. Naging madalas ang paglabas-labas niya kasama ng mga kabarkada niya. Dati nagpupunta lang ang mga kaibigan niya sa bahay. Naglalaro sila ng video games or nagbabarbecue. Pero ngayon iba na. Lumalabas na talaga sila. Parang mas nag-e-enjoy na siya na wala ako. Hanggang sa lumala pa ang sitwasyon. Kinausap niya ako. Gusto daw niyang maging open marriage ang sa amin. Para daw magkaroon siya ng freedom na gawin ang mga hindi niya nagawa noon. Siyempre hindi ako pumayag. At doon na nagsimulang masira ang lahat. Nag-decide na lang siya na ayaw na raw niyang makisama sa akin. And to be clear, siya ang nag-file ng annulment. Hindi siya ng babae, pero siya mismo ang nagsabi na natutukso daw siyang gawin iyon, kaya mas magandang magpa-annul na lang kaysa maglokohan kami. Sobrang sakit ng naging paghihiwalay namin. Feeling ko na blindside ako at nasaktan ako ng sobra. Nagmakaawa pa ako sa kanyang huwag niya akong iwan. Sinabi ko pa na payag na ako sa open marriage pero tumanggi na siya. At salamat na lang na tumanggi siya dahil napilitan lang akong sabihin yun sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, mabait pa rin siya. As in binigay niya sa akin ang bahay na konti lang ang naiambag ko dahil gusto niyang bumawi sa akin. Dahil nasayang daw niya ang kabataan ko. Mga ganon. Talagang naging big deal sa kanya yung pagkasayang ng kabataan namin. Ewan ko ba? Nag-offer pa siya ng sustento na dapat tinanggap ko pero hindi ko kinuha kasi nahihiya ako. Hindi ko naman kasi talaga kailangan. Bukod sa siya ang nagpaaral sa akin. The point is siya ang nakipag-annul. Hindi niya ako sinisi, inako niya ang lahat ng kasalanan. In short, ginawa niya ang lahat para kahit paano ay mapagaan ang paghihiwalay namin. Sa huli, ni hindi ko nagawang magalit sa kanya. Gusto niyang maging magkaibigan pa rin kami, pero hindi ko kaya kasi mahal ko pa rin siya, kaya nagsettle kami sa pagiging civil. Hindi namin binlock ang isa't isa. Nakafollow pa rin kami sa mga social media namin. Walang naging sumbatan ng family namin pero hindi na kami nag-uusap maliban sa batian kapag Pasko, New Year at birthdays. Na-finalize na ang annulment namin noong 2019 at akala ko yun na yun. Hindi ako makapag-move on nung simula tapos mas malungkot pa ako dahil nag-pandemic at palagi ko siyang inaalala. Parang hindi ko kaya noon. Hanggang sa ma-realize ko sa pandemic na ang bilis ng buhay, hindi ako dapat malulong sa lungkot at panghihinayang. Bata pa ako, kailangan kong mabuhay ulit. Nag-focus lang ako sa pag-move on. Last year, may nakilala akong bago at 9 months na rin kami. Masaya naman kami at walang issues. Annulled din siya at pareho naming ayaw nang magpakasal uli kaya nag-click kami. Napapag-usapan na rin naming mag-live-in. Tapos biglang tumawag si Santi. Cellphone pa ng mama niya ang ginamit niyang pantawag. Close pa rin ako sa dati kong biyenan kahit hindi na kagaya ng dati. Tinatawagan niya ako minsan at pinapadalhan ko siya ng regalo tuwing holidays. Ganoon din siya sa akin. Nagulat talaga ako na tumawag ang ex-husband ko. Ilang taon kaming hindi nag-usap, tapos biglang gusto niyang makipagkita sa akin. Ang sabi niya, kailangan daw talaga naming mag-usap at kung pwede daw ba niya akong puntahan. Pwede daw niyang isama ang mama niya kung uncomfortable ako na siya lang. Pumayag ako pero ang sabi ko, isama niya nga ang mama niya. At this point, akala ko talaga kung anong nangyari kasi wala nang ibang explanation para sa biglaang pagtawag niya. Pagdating nilang mag-ina sa bahay, pareho silang okay kaya lalo akong naguluhan. Pinapasok ko sila at hinintay ang sasabihin ni Santi.
Yun na yata ang pinaka-awkward na sandali ng buhay ko. Hanggang sa siniko si Santi ng dati kong biyenan. Ang sabi, ayoko na itong gawin pa ng isa pang taon. Sabihin mo na. Iniwan kami ng biyenan ko sa sala. Nagpunta siya sa garden. At ang daming sinabi ni Santi. Palagi daw sa isip niya noon na hindi siya nag-enjoy sa kabataan niya. Na parang nawala yon sa kanya. Na madami siyang planong hindi natupad kasi maaga siyang nagpakasal. Akala daw niya, magiging masaya siya kung malaya niyang magagawa ang lahat ng gusto niya. Naging masaya naman daw siya for a while. Nag-travel siya, nakipag-date, pero parang mali pa rin daw. Ilang taon na raw niyang pinagsisisihan na nakipaghiwalay siya sa akin, pero ayaw daw niyang guluhin ako pagkatapos niyang sirain ang lahat na wala palang dahilan. Ang sabi niya, palagi daw siyang sinasabihan noon ng mga kaibigan niya na nawalan na raw siya ng freedom mula nung naging mag-asawa kami. Nakumbinsi siyang ganun din ang nangyari sa kanya kahit never ko naman siyang pinigilang gawin ang gusto niyang gawin. Mahal pa rin daw niya ako at gusto niyang magsimula uli kami kahit noon pa. Palagi daw niyang sinasabi yon sa pamilya niya. At sinabi sa kanya ng biyenan ko na nabanggit kong nagbabalak na kaming magsama ng boyfriend ko ngayon. Yun daw ang dahilan kaya nandito siya ngayon. Pakiramdam ko napasok ako sa isang movie pero walang background music. At wala akong naramdaman na magical moment na magkakabalikan na kami ng lalaking mahal ko at magiging okay na ang lahat. Nalito lang ako at nagalit. At sinabi ko sa kanya na nakakagulat at overwhelming ang mga sinabi niya. Na umalis muna siya at tatawagan ko na lang siya. So heto na ako ngayon. Nalilito at galit pa rin. Pero kailangan kong isipin kung paano sasabihin to sa boyfriend ko dahil hindi ako maglilihim sa kanya. Pero Diyos ko naman, kung mahal pa rin niya ako, bakit niya ako iniwan? Bakit niya iginiit noon na gusto niya pang makipagrelasyon sa iba? Alam niyang may boyfriend na ako ngayon, na okay na ako. Sana sinubukan niya to nung single pa ako. Bakit ngayon? Bakit? Parang ginugulo lang niya ako at ang tagal bago ko narating ang stage na ito. Ang tagal bago ako naka-move on. Napaka-unfair na bumalik siya ngayon. Ang dami kong tanong at hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya. Pero wala pa akong minahal na tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Katangahan bang isipin ko na mahalaga rin talaga sa kanya yung meron kami nun? Delusional ba ako kapag inisip ko yon? O nagka-midlife crisis lang siya kaya pinagsisisihan niya yon? Hindi ko alam. Sobrang hindi ko alam. Ano na ang gagawin ko?